Hello, magandang hapon po mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong kaibigan na ngayon ay nakasuot pambahay lamang kasi sobrang mainit. Ngayon, gusto ko pong pag-usapan natin mga kababayan, itong mga salot. Ang salot sa ating lipunan, sa ating bayan. Sino ba yung mga salot na tinutukoy ko? Kayo mga kababayan, sino sa palagay ninyo ang salot? Ang salot po ay yung tao or anything na nagdadala ng kamalasan, kabigatan, kahirapan. Ngayon, ito po ang nagdadala ng kaguluhan, napipintong kamalasan, napipintong kahirapan ng ating bansa. Bakit? Kasi ito pong mga taong ito na tutukuyin natin na salot, ay ito po kasi yung sa ngayon nagbibigay gulo, nang gugulo sa matahimik na pamumuhay natin, matahimik na pamamahala ng ating Pangulo. Tingnan mo, ang ating Pangulo po, kung masusubaybayan po natin ang kanyang ginagawa sa araw-araw, makikita natin na lahat po ito ay papunta sa ikabubuti ng bawat mamamayan, sa ikaluluwag ng pamumuhay, at syempre, sa ikauunlad ng ating bayan. Hindi po siya tumitigil ng pagtatrabaho kahit mga galing siya sa sakit na dapat sana mamamahinga ng kahit ilang araw, pero hindi tuloy-tuloy po sa pagtatrabaho. Pero kahit na nakikita natin na, and of course, hindi lang tayo, pati sila, itong ituturing ko na salot, alam nila yan. Nakikita nila kung ano ang galaw, kung ano ang mga ginagawa ng ating Pangulo. At ito ay kinaiinisan nila. Bakit? Kasi nga, nakikita nila na mamahalin ng taong bayan itong si PBBM dahil sa magagandang ginagawa, mga proyekto, mga policy. Buong Pilipinas umiikot siya. Nagtatrabaho. Wala siyang ibang inisip po, kundi ang mapabuti yung buhay natin, yung mapaunlad muli itong bayan natin. Pero itong mga salot, pilit siyang gustong ibagsak. Pilit siyang sinisira. Maaring, ako ang tingin ko dyan, ito ay inggit. Inggit, insecurity, at worry nila na mahihirapan silang pabagsakin itong Pangulo natin. Kaya tingnan mo, kahit na nakikita nila na mabuti ang ginagawa, hindi po tumitigil sa paninira ang mga ito, itong mga salot na ito. Kasi nga, ang gusto talaga nilang mangyari ay ipalit si Sara Duterte. Nang sa ganon, magtuloy-tuloy pa rin ang mga gusto nila. Yung maibalik sila sa kapangyarihan. Nang sa ganon, alam na natin kung ano ang ginagawa ng isang salot kapag siya ay nasa kapangyarihan. Nagpapakabusog. Nagpapakaligaya. Walang pakialam sa iba. Ngayon, itong mga salot na ito,
siguro ko po, sana kung si PBBM ay naging sunod-sunuran dito sa namumuno ng salot, wala siguro silang naging problema. Siguro, matahimik, walang nanggugulo, hindi sila mag-iingay, hindi sila magbabalak na patalsikin. Kasi, nagagawa nila na pasayawin ang PBBM sa kanilang mga palad. Kaso kamo hindi ganun ang nangyari, di ba? May sariling desisyon at prinsipyo ang Pangulo natin. Ayaw niyang sumunod sa kagustuhan nitong mga salot, kaya may gulo ngayon. Dahil hindi nila kayang pasunurin itong si PBBM sa kanilang mga gusto. At bakit natin nasabi na salot ang mga ito? Well, alam na natin kung ano ang nangyari nung nakaraang administrasyon nung sila ang nasa poder. Ano ang nangyari? Umasenso ba tayo? Di ba hindi? Ang totoo niyan, yung mga kahirapan ngayon, doon nagmula, doon nag-ugat. Yung pagmahal ng presyo ng bigas, doon po yan nag-umpisa. Dahil nga, yung agriculture sector ay napabayaan. Walang ibang, di ba mga kababayan, walang ibang inatupag yung nakaraang administrasyon, kundi yung droga. Droga. Patay dito, patay doon. Huli dito, huli doon. Kuno-kuno. Pero yung mga hinuhuli, yung mga nahuhuli na pinapatay at inaagaw yung mga nahuling droga, yung pala ay sa kanila napupunta. Yung pagiging salot po nung umupo na administrasyon ng nakaraang 6 na taon, from 2016 to 2022, ito po yung naging resulta nung salot na yon na sa ngayon po ay nararamdaman natin. Ano yun? Isa na nga po dito ang pagiging maluwag. Niluwagan yung pagpasok ng China, yung pag-i-infiltrate ng China dito sa atin. Bakit ba may gulo sa West Philippine Sea? Dapat sana natigil yan. Wala sanang gulo sa West Philippine Sea kung hindi doon sa maling desisyon nitong salot na dating Pangulo. Nung kanyang ibasura, di ba? Nung kanyang ibasura, hindi niya ginamit yung panalo natin doon sa UNCLOS. Bagkus, hinayaan niya yung China na mamayagpag dyan sa ating karagatan. At hindi lang sa karagatan, umabot hanggang dito sa loob natin. Diba? O ano ang sa ngayon po natin nakikita, nararamdaman, at na-expose yung mga kagagawang pagiging salot ng mga Duterte. Pangalanan na natin, ganun din lang naman Duterte. Ito nga pong pagkaka-expose nitong mayor ng Bamban na si Alice Guo, na ngayon ay nagtatago na yata, hindi na makita. Huli daw na pumasok sa opisina noong Monday, ngayon hindi na makita. May mga media na gusto siyang interviewin, pero wala sa opisina. Baka tumakas na. Alam niyo mga kababayan, ito, maaaring si Alice Guo pa lang ang unang naging mayor, or baka meron ng ibang Alice Guo sa ibang bahagi ng ating bansa. Ngayon ito na-expose. At bakit nagkaroon ng ganito? Na Chinese national naging mayor ng ating
isa sa bayan ng ating bansa. Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin yan? Napakadelikado po niyan. Isang napaka-seryoso, kahindik-hindik na bagay kung hindi po ito naagapan. Biruin mo kung itong Alice Guo na ito, na nagpapakabait, natural, kasama yan sa script, kailangan niyang maging mabait sa mga mamamayan ng Banban. Biruin mo yung sabi doon ng isa sa mga residente doon na interview, kung ano ang masasabi nila sa pagkatao nitong Alice Guo, ang bait-bait daw. Mapagbigay, matulungin. Tuwing Christmas daw, namimigay ng kilo-kilong karne ng baboy. Umiikot daw sa mga barabarangay, namimigay by the truck na karne ng baboy, ipinamimigay pag Pasko. Kaya tuwang-tuwa sila, my God! Dahil lang sa karne ng baboy, mabubulag na kayo? Siyempre, mga kababayan, ganyan talaga ang gagawin. Pinag-aralan nila yan. Pinag-aralan nila ang kultura natin, ang pag-uugali natin, ang mga karakter nating Pilipino, at ang klase ng gobyerno natin, everything about the Filipino and the Philippines. Even the justice system, yung mga pulis, mga abogado, mga huwes na nababayaran, alam nila yan. Bago naman sila dito kumilos na pumasok, kabistado na nila tayo. Bistadong-bistado na nila. Kaya alam nila kung paano sila gumalaw dito sa loob ng Pilipinas. Kaya yan yung pamimigay ng tulong, pamimigay ng karne pag Pasko, isa yan. Isa yan sa mga magpampalubag loob sa mga simpleng mamamayang Pilipino. Biruin mo, Pasko, mamimigay ka nga naman ng karne. Malaking bagay yon para sa mga mahihirap. Kaya kita mo, mahal na mahal nila yung Alice Guo. Alam nila kung paano tayo laruin. Alam nila kung saan ang kiliti ng Pilipino. Ngayon, bakit ba nagkaroon ng Alice Guo? Bakit nakaporma, nakaposisyon ng isang Alice Guo na isang Chinese national na hindi naman dapat? Diba? Si Alice Guo mismo nagsabi na ang tumulong sa kanya na manalo siya ay si Duterte. Salot. Nagdala ng salot sa ating bansa. Anong ibig sabihin yan? Nitong Chinese national na maging opisyal ng gobyerno, maging mayor, sunod niyan governor or congressman. At tuloy-tuloy ang pagiging mabuti, pagiging mabait, pagiging mapagbigay, pangreregalo, pambubudol, panunuhol. Akala naman itong mga Pilipino na binibigyan ng mga ganyang suhol, totoo yun sa kalooban nung Alice Guo? Of course not. Pakitang tao lang yon, mga kababayan. Mag-isip-isip naman kayo. Ang babaw. Napakababaw ng kaligayahan ninyo. Dahil lang sa karne ng baboy? Dahil lang sa school supply? Ipagpapalit nyo na yung interes ng bayan natin? Hindi ganon. Hindi ninyo kilala ang tunay na pagkatao at karakter ng Alice Guo. At hindi lang iisang Alice Guo magkakaroon sa bansang ito kung hindi ito naagapan. At anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Kapag nadagdagan, biruin mo naman, wala tayong kaalam-alam, natutulog tayo sa pansitan Wala tayong kaalam-alam, mayroon na tayong, ang mayor natin, Chinese national, ang governor, na naging congressman. Tapos sunod magiging presidente ng bansa. Isang Chinese national.
Yun ang pinakarurok ng tagumpay sa mga inaasam ng bansang China. Ang magkaroon ng presidente na Chinese. Kung hindi man mga Duterte. Alam nyo ba, ako, imagination ko ito. Sa ngayon po, ang akala nitong mga Duterte, baka ang usapan nila ni Xi Jinping, sige, hahayaan, tutulungan kita na masakop ang Pilipinas, basta ako, ang pamilya ko lang, pamilya Duterte, ang magiging Pangulo. Forever. At naniwala naman. Alam niyo mga kababayan, ako iba ang nasa isip ko. Dahil nga ang Chinese ay sinungaling. Ang komunistang Chinese ay sinungaling. Anong akala ng mga Duterte? Anong akala ni Duterte? Tuto pa rin yon ni Xi Jinping? Na kapag sila ay nakaposisyon, ang Duterte, upay, pagbibigyan lang yan. Pagbibigyan lang ng isang bes. But, hindi ba? Puposisyon sila na mga incheck. Do you think, pag nagkaroon na, lumakas na ng husto, ang puwersa nila dito sa atin, kayang-kaya na rin, even these Dutertes, kaya na nilang burahin. Yan po ang hindi nila naiisip nitong mga Duterte, na sila mismo, kaya silang burahin, kaya silang sipain ng China. Dahil kahit papano, Pilipino pa rin sila. Or pwede naman silang gawin na, doon na lang kayo sa Davao. Ang magiging Pangulo namin, ay incheck. Hindi man lang yun naisip nila. Incheck. Pero dahil po sa ngayon ay nagiging alisto ang ating gobyerno, sana naman po hindi matupad ang kanilang mga maiitim na balak na tinulungan nitong salot. Itong salot na si Duterte na wala nang ibang ginawa sa ating bansa kundi ang manggulo. Diba anong ginagawa niya mula nung nanahimik lang siya na maigsing panahon mula nung siya ay bumaba na sa pwesto. Pero ngayon, puro panggugulo ang ginagawa niya. Nagbabalak na agawin ang kapangyarihan ng nakaupong Pangulo. Puro pananakot, puro paninira. Puro gulo ang dinadala. Gulo. Di ba gusto nilang guluhin ang nananahimik nating pamumuhay? Gustong guluhin. Patalsikin si PBBM para sila ang pumalit. Anong tawag mo doon? Di ba salot? Opo mga kababayan, sorry na lang. Pero talagang salot itong Duterte. Salot sila sa ating bayan. Dahil ang ginagawa nila hindi para mahalin or payabungin ang ating bansa, kundi ipamigay. Ipinamimigay ang bansa natin. Sa pag-aakala na kapag probinsya na tayo ng China, sila lang ang mamamayagpag na Pangulo ng Pilipinas, ay tanga. Hindi siguro ganun yun. Even sila, kaya silang patalsikin. Diba? Tama ba mga kababayan? Itong si Duterte, mga Duterte at ang kanyang mga kabig, sila ang salot sa ating bayan. Nagaambang bagyo kung hindi maaagapan. Sila ang magbibigay ng pahirap
sa ating mga kababayan. 'Di ba? Kaya lagi ko pong pinapaalala, mga kababayan, kukunti man ang mga nanonood sa akin, at least 10 man yan. Itong 10 na ito, at least kung may mga pamilya man sila na maiimpluwensyahan, maipaparating yung pinag-uusapan natin dito, kahit pa paano dagdag na rin yun. Diba mga kababayan? Kaya, alam nyo mga kababayan, para malabanan po natin itong salot na nakaambang, magpapahirap sa bansa natin, magpapahirap sa mga susunod na henerasyon, mga anak ng anak natin. Kailangang ipaglaban natin ang ating bayan, mga kababayan. Dahil ito lamang po ang ating bayan, ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Maraming salamat po sa panonood, at wag po tayong maging alisto tayo laban sa mga salot ng ating bayan. Okay? Thank you very much for watching, and I'll see you in my next vlog. Peace.